Sa akin mo pa pinatingnan yung mata ko, B. Di, kinabahan ako eh. Baka ako nakatimong ganon. Hello mga mamis, kakatid nga lang namin kay Kyle sa training nila. Kaya naman pumasok na nga muna ako dito sa kabilang kwarto tapos nakita ko nga yung iPad niya dito. 80% pa nga kaya naman hindi ko na muna din chinarge. Bandang 8:30 na nga nito kaya naman pumasok nga ulit ako dito at kumuha na nga ako dito ng mga gamit ni Kyle. Usapan kasi talaga namin, wag ko nga daw pakikialaman yung dadalhin niya. Ang tournament na jersey, shorts, lahat ng gamit niya siya daw ang magagaya. Pero iniisip ko nga mamaya anong oras na rin talaga siya makakauwi at pagod na siya. Baka maalangan yung oras. Pagkabukas ko naman dito sa lalagyanan ng jersey niya, grabe, nagulantang talaga ako. Paano ba naman kasi gusot-gusot na naman nga. Alam niyo ba, miya't-miya ako talaga inaayos to, pero miya't-miya din talaga gusto. Wala naman akong choice, kaya naman aayusin ko na nga lang ulit. Tapos pumili na nga ako dito ng mga jersey ni Kyle. Tapos, siya na nga lang yung mag-aayos niyan mamaya. Kasi ako mamaya, may nakalimutan nga akong dali na jersey niya para ma-check na nga rin niya. Alas 9 na nga nito, kaya naman pinunta na nga rin namin siya ng daddy niya. Pero tinawagan nga siya ng daddy niya, hindi pa nga daw siya kumakain. Init nga lang kami ng ulam sa bahay, kaya naman pumunta na nga muna kami ng bayan bago nga sunduin si Kai. Pumunta nga kami dito sa MN Cafe, pero wala na nga daw silang rice meal. Ano rin naman kaming nabilan, Bute. Nag-chat nga sa amin si Kyle at gusto nga daw niya ng pares at Bute, may nabilan pa kami. Pagdating nga talaga namin dito sa may Villa Court, tapos na nga yung training, pati na rin yung laro nila Kyle ng badminton. Bukas kasi maaga din talaga kaming aalis. Ano ba naman kasi sumali nga sila ng tournament sa may Arvas, Manila. Bali, pinakita na nga rin namin kay Kyle dito yung pares kung magugustuhan ba niya. Binibilan kasi talaga namin, sarado na, tapos yung nabilan namin, hindi pa din talaga namin natitikman. Pero naman, nagustuhan din talaga ni Kyle noong tinikman niya. Noong kinabukasan naman, nagpahinga nga talaga ako nito kasi tapos na nga yung tournament nila Kyle. Yung oras na nga din talaga kasi kami nakauwi nun at ang aga din talagang nagising. Inising nga ako bigla ng daddy ni Kyle. Paano ba naman kasi, napuwing nga daw siya, tapos medyo kinakabahan daw siya, baka daw kung ano yung nangyari sa mata niya. Sobrang galis nga daw, tapos napakasakit talaga ng mata niya. Alis kasi sila kanina ni Papa, pero naka-shades naman daw siya. Magpapa-check up nga sana kami nito, pero hindi ko nga alam kung saan dahil Sunday nga nung mga araw na to. Parang wala pa nga rin talaga ako sa ulirat nito dahil pinapakita nga sa akin ang daddy ni Kyle yung mata niya, pero wala naman talaga akong makita. Pero siya, kitang-kita daw niya. Doon nga kasi mismo sa may kulay itim niyang mata. Ang beses na nga daw talaga niya binabad yung mata niya sa malinis na tubig, pero hindi pa nga daw talaga nawawala. Napakasakit nga daw pag pumipikit siya, tapos napakagaspang talaga. Medyo humahapdi na din. Nakatitig nga lang talaga ako sa daddy ni Kyle dyan. Paano ba naman kasi bigla niya akong ginising? Sobrang antok at pagod din kasi talaga ako. Hindi ko na nga rin talaga maintindihan yung sinasabi niya dyan. Paano ba naman kasi? Parang lutang nga talaga ako dito. Pero awa naman ng Diyos, naging okay nga yung mata niya. Medyo kabado lang daw kasi siya. Baka daw mamaya ano mangyari sa mata niya. Hindi na nga rin pala ako nakatulog nito at kumain na rin kami ng tanghalian nila Kyle. Bukas na nga yung recognition nila Kyle at wala pa talaga kaming isusuot ng daddy ni Kyle. Kaya naman kinuha ko nga yung pants niya dito sa may cabinet at sabi ko nga sa kanya itry niya kung kasya pa sa kanya. Medyo pumayat kasi talaga yung daddy ni Kyle. Yung kinahaponan naman, sinama ko nga si Kyle na magsimba. Basbas nga ngayon at nabasbasan talaga kami nila Kyle. Bali nung una nga bago mag-start si father, nabasbasan na kami, tapos nung huli pumila nga ulit kami. Ito na nga yung araw ng recognition ni Kyle, kaya naman kumuha na nga ako ng uniform at ibang mga gamit niya. Sapatos naman ni Kyle, yung dati nga lang niya yung ginamit niya. Full charge na nga yung cellphone ko at chinarge na nga to ng daddy ni Kyle. Dadala nga talaga ako ng maraming mini fan dahil alam ko nga na sobrang init talaga ng panahon ngayon. Daddy talaga ni Kyle yung madalas nagcha-charge nito, pero ako yung nag-charge na ngayon at pinol ko nga. Nawag ko nga si Kyle sa labas, paano ba naman kasi pinakita ko sa kanya yung shoes niya na to. Okay pa to? Pwede pa to? Sige. Tara, di na tayo bumili. Oh, sukat mo. Para nga kako hindi na kami bumili at ito na nga lang yung gamitin niya. Medyo masikip na nga daw sa kanya pero okay pa naman daw to dahil saglit lang daw niya gagamitin para daw hindi na kami bumili. Sorry, para di na tayo bumili. Okay lang, sure? Oo. Fit naman eh. Pwede pa naman. Dilinisin lang ng daddy mo, ha? Sige, talikod ka nga. Last year nga, nung recognition nila, ito din yung ginamit ni Kyle na black shoes. Hanggang nung pasukan at hindi na namin siya binili. Kahit ngayon, hindi na rin talaga namin siya binili at lilinisin na nga lang to ng daddy ni Kyle. Nakakatuwa lang dahil nakakaintindi na nga talaga si Kyle. Isip ko nga, sa pasukan ko na nga lang talaga siya ibibili. Okay. The world's best. Ano? With honor, Kyle Vincent L. Chaneco. Nung
Yung ginagamit nga din pala niyang bag pamasok sa school, inayos ko na nga din. Laban ko na nga din para may pamalit siya sa susunod na school year. Bali, ito nga yung ID ni Kyle. Alam niyo bang tinatago ko talaga lahat ng mga importanteng bagay kay Kyle? Lago ko na nga rin pala yung class picture nila Kyle para may remembrance siya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.